sa iba ang ating kabuhayan. Panahon na ngayon dapat makilala ng bawat Pilipino ang nadahaling kasamaan sa ating bayan. Kaya mga kababayan, ating imulat ang bulag na kaisipan. Pagkat tayo ay mga anak ng bayan. Ngayong panahon, dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga lahat at sariling parte ng ating kaisipan. Panahon na ngayon, dapat natin ipakilala na tayo may sariling pagdaramdam, may tuli, may hiya at pagdadamayan. Ngayon ang panahon, dapat simulan ang pagsisiwalat ng mahal at dakilang aral na magwawasak sa masisintabing na bumulag sa ating kaisipan.
Manayarang hangin sa lupa, huni ng ibon ay paglaya. Ang bayang pamana ng lahi, ba't ngayon'y may luhat dalamhati? Kasaysayan ng ating bayan ay kasaysayan ng tunggalian sa pagitan ng iilang nagaharing uri at malawak na masang api at pinagsasamantalahan. Itinuturo ng ating kasaysayan na hindi kailanman kusang bibitawan ng mga mapang-api at mapagsamantala ang kanilang kapangyarihan. Hindi nila kailanman isusuko ang yamang dinambog sa mamamayan. Itinuturo ng ating mga bayani na ang revolusyon ang tanging prosesong magpapalaya sa sambayanan mula sa ilang taong kahirapan.
the ocean. Our fear can rise over the sea. Our fear can rise over the ocean. Oh, bring back our fear to us, to us. Marcos, Hitler, dictador, tuta. Marcos, Hitler, dictador, tuta. Marcos, Hitler, dictador, tuta. Signifikanteng bilang ng mga abanteng aktivista ng AM ang sumali sa lumang pinagsanib na Partido Komunista at Partido Sosyalista. Subalit halos lusog na ang lumang pinagsanib na partido. Armado ng teorya ng Marxismo, Leninismo, kaisipang Mao Zedong, isinulong ng mga kabataang revolusyonaryo ang unang dakilang kilusang pagwawaslo at muling itinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas. Makalipas ang ilang buwan, itinatag ng partido ang bagong hukbong bayan, ang pangunahing sandata nito sa paglulunsad ng armadong pakikibaka. Hoy, nakakila mo. Lagi mo ba ng gas yan? Anong oras na ba? Kasama. Sige ba, tara. Napakalaking pinsala ang idinulot ng pamunuan ng lumang pinagsanib ng Partido Komunista sa hanay ng masa at revolusyonaryong kilusan. Aming mga kasapi at kadre ng partido, walang mandirigma at masa na tinakip at pinasla dahil sa mga kamalian. Nagsalima naman ang hukbo at itigil ang revolusyon dahil di umano sa panalawang masa sa ating mahal. Pero ang totoo, nagmaniobra upang ibalik na lamang ng partido ang digmaan sa parlamentong pakikibaka at umasa sa ilalim ng bulok na sistema. Noong masid tayo, nagkasam na agawin ng kapangyarihan sa loob lamang ng 2 taon. Inulunsad ang armadong pakikibaka ng walang malinaw na estratehiya at taktika batay sa kakayahan ng partido, ng bugbog at ng kilusang masa. At kalaunay, sumuko na lang sa reaksyonaryong gobyerno ang pamunuan ng Laban sa Ruto. Tuwag talaga yung mga yan. Tama. Panahon na. Panahon na para itayo ang bagong partido mula sa ako. Ang lumang pinagsanib ng para sa asang tungkulin natin na itayo ang partidong pinamumunuan ng Marxismo, Leninismo, at kaisipang Mao Zedong. At itinatakwil ang modernong revisionismo. Partidong matatag na mamumuno sa demokratikong revolusyong bayan para ibagsak mula sa paghihirap dyan sa mga demokratiko, imperialistang Amerikano at sosyalismo. At sa kalaunay mamumunuan ng sosyalista at konstruksyon. Hindi na mga kasama, magtatatag tayo ng isang partido na malapit at mahigpit na nakaugnay sa masa. Partido na nagpapamasa ng pinakamalawak na suporta ng masa at lahat ng pinisitong mga uri. Hawak natin ngayon ng mga kurador ng mga dokumento ng Puling Kontratahan. Sinasaad dyan sa dokumento ang ating titignan na kinakailangan ng partido ng isang hukbo ng mamamayan. At sa ating magsisiyasat, may nalalagay pang unit ng hukbong mapagpalaya ng bayan na nagpapatuloy pa rin at nagpupursige sa revolusyonaryong pakikibaka. At handa silang umalas sapagkat tinatarok at sumulong. Mabuti naman. Marami pa ba yung mga? May sapat na bilang naman para pagsimulan ng isang bagong hukbo. At nakikipag-ugnayan na tayo sa kanila sa pamamagitan ng KM sa gitnang Luzon. Magpapadala kami ng mga kadre at kasapi at aktivista ng KM at kilusang masa sa Maynila. Mga kasama, si Amador Guerrero. Dito si Rito. Sakay na. Ayos lang yan. Tayo dito. Tayo.
tulong na pagkasunduan natin bagong kumbayan o new people sa amin ang ipapangarap sa muling patag ng upo. Ang BHP, ang revolusyonaryo ko ng madawak na masa ng sambayan ng Pilipino laban sa imperialismo Amerikano, malaking burgyas at kontrador, Panginoong may lupa at burokratan kapitalista. Ito ang prinsipal na organisasyon sa pamumuno ng partido na tumatahan sa sandatahang revolusyon. Paunahin ko sinasabi dito ang mga sandatahang magsasakal nakikibaka para sa revolusyon agrarya at pangunahing nilalaman ng demokratikang revolusyon bayan. Kasi tayo pong maglaban, ang bagong kumbayan, malawak sa revolusyon agraryo. Magkakalit na tayo ng maraming pangangangay. Pagkakin ng partido, revolusyonaryong posisyon masa na magtatayo ng organ ng mapangyariang pagpulitik sa buong bansa. Dapat din tayo tumulong sa mga sama. Lalaw tayo sa lawangan ng solusyon o ekonomiya. Kusang lang tayo nag-aalay ng sarili at buhay para sa revolusyon. Kung gayon, dapat naipit natin sundin ang tatlong pangunahin na tungkol sa disiplina at manungkutong dapat tandaan ng BHP. Mga kasama, ano ba ang tatlong pangunahin na tuntunin sa disiplina ng BHP? Mga kasama, ang tatlong alituntunin ng bagong pagtumbayan. Una, sundin ang atas sa lahat ng kilos. Pangalawa, huwag kumuha ng kahit na isang karayo o higla ng sinulid mula sa masa. At pangatlo, ibigay ang lahat ng nasamsam ayon sa kinauukulang pamanukan. At ito naman ang walong puntong dapat nating tagdalan. Una, dapat maging magalang tayo sa ating pananalita. Pangalawa, bayaran ng tama ang lahat ng ating binibili. At pangatlo, isoli sa masang lahat nating iniram. At ang pangapat, bayaran lahat natin ang lahat nating nasiram. Panglima, huwag manakit ang makalimuran ng mamamayan. Huwag manira ang pananim. Huwag pasamantalahan ng mga kababaihan at huwag saktan o pamaligtan ang biyag. Tama! Kaya't mabuhay! Ang bagong pagtumbayan ang pinapatubayan ng Partido Komunista ng Pilipinas! Nagsilbing inspirasyon sa mamamayan ang muling pagtatatag ng partido at upo. Parang apoy na lumaganap ang mga welga at protesta sa buong bansa. Pumutok ang sigwa ng unang kwarto noong 1970 at ang Diliman Commune sa Universidad ng Pilipinas noong 1971.
Sila nga! At wala nang iba ang nagpasimuno ng malaking karebeldehan sa ating lipunan. Demo sa buong bansa. At hindi lang yan, kasama sila sa mga nangungunang subversibo na nagtatangkang ibagsak ang ating gobyerno. Ayan! Naman kayo! Sa inyong dati kami, napanatuloy pa sa inyong pagkakasala. Bakit? Bakit hindi ninyo harapin ang katotohanan? Ang kabulukan ng kasalukuyang ayusan ay dulot ng isang lipunang mapakapi at pagsamantala. Isang malakolonyal at malapitan na lipunan. At kayo? Kayong mga nakikinabang sa ganitong kaayusan ay natural lamang na sumunod sa bali ng himag-sikat. Himag-sikat tungo sa pagpasang demokrasya. Diyos ko! Hindi nyo ba alam na sa pagdedemonstrasyon ninyo ay napakalaking panahon ang inyong inaaksaya na dapat sana'y ginugugon nyo na lamang sa inyong pag-aaral. Pero ano? Hindi ba kayo nahahabag sa inyong mga magulang na nagpapakahirap mapaaral lamang kayo? Kayo pa man din ang tinaguri ang mga pag-asa ng bayan? Mga konsensya! Kayo nga ang mga tagapagpalabo ng mga isyong pambansa. Aanin namin ang pag-aaral kung ang kalagayan ng mga ekonomiya ng bansa ay hindi tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Magaling ang kahirapan, ang kawalan ng hanap buhay at makakain. Mga kasalanan ng pagkakapagp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 apag
sumuporta. Paano? Paano? Pakabayan kami sa buhay na suliranin ng masang Pilipino? Hindi! Talagang hindi! Sapagkat ang wastong pag-aaral sa kasalukuyan ay yung nakabatay sa konkretong kalagayan ng sambayanan. Kung kami nga ang pag-asa ng bayan, tungkulin namin imulat ang sambayanan sa kahukagan ng kolonyal na edukasyon pinamumuto ninyo sa mga paaralan. Ito'y dapat na itakwil! Itakwil! At palitan ng isang sistema na magtuturo sa atin ng pamumuhay sa isang pambansang demokrasya. Tumpak! Nakita nyo na! Wala nang patutunguhan ng aming pag-aaral, kundi mag-iitas ang papadali kami ng imperialismong Amerikano sa katusan. Ayaw namin maging tuta sa kanilang dayuhang korporasyong itinatayo. Huwag kayo tulutan! At ayaw namin na kayo sana may punang pinaghaharian nyo. Hindi kailanman! Gumawis na agad! Nakita nyo na? Nakita nyo na? Kagalang-galang na hukom. Maliwanag na sila ay subversibo! 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 Marcos! 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 Puppet! Marcos! Puppet! Marcos! Puppet! Marcos! Puppet! Marcos! Puppet! Marcos! Puppet! Kalamitan namin ang depresyon na malaya! Marcos! Tuta! Diktador pasista! Marcos! Tuta! Diktador pasista! Kapit piling! Diktador pasista! Na aking mga! Huwag matakot! Aking mga! Huwag matakot! Aking mga! Huwag matakot! Nagsagin ang rehimeng US! Marcos! Nagsagin! Anong sagot sa martial law? Digmaan! Digmaan! Digmaan ang bayan! Wasang
lalong naging mas marahas na reaksyon ng rehimen ni US Marcos sa mga protesta. Pinakawalan ng militar ang laban sa mga bayan at sinimula ang pag-ensayo para sa pakisang deklarasyon ng batas militar. Plaza Miranda, hukuman ng huling pag-asa, katibayan ng kalayaan, Hyde Park ng bansa. Ika-21 ng Agosto 1971, Sabado, isang karaniwang araw. Kaya lamang ay magdaraos ng rally ang mga liberal sa gabi niyon upang iproklama ang kanilang mga kandidato sa Maynila. Sa pagkakataon ko, alas 9:15 na po, nang bumagsak ang isang granada sa harap ng tahanan. Ang unang pagsabot ay mabilis ng sundan pa ng isa at bago na malaya ng lahat ang nangyari ay nagkagulo na ang mga tao. Sa mga sumunod pang mga nangyari, sa kabila ng sigawan at iyakan sa gitna. It was on this occasion that I suspended the privilege of the writ of habeas corpus. Can any president have done more in order to determine the truth? Kumimig ako, ayaw mo masaktan! Ano kayo naman? Ano kayo naman? Ano to? Impresibo mga to! Ano to yan? Bitawan mo ako! Bitawan niyo ako! Kumimig ka! Basta ako ba? Sa kaso ng conspiracy! Kumimig! Rebellion! Rebellion! Rebellion ba? Kumimig sa labay! Sa ilalim ng kaya sa sistema ni Marcos! Kalipunan! Kayo mo yan! Simulan niyo ako kayo! Here we have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Pinabilis ng diktatorya ang pagtatalaga ng mga kasapi ng KM sa kilusang lihim sa kalunsuran at mga zonang gerilya sa kanayunan.
sumunod kay Jared. Puputol ang contact natin sa Google. Kailangan mo ng susunod para maghanap ka ng ito. Teka, may pay na ba? Meron. Ikaw! Ikaw? Tapos, ito rin, pinapabigay nila. May kulang ka pa ba? Kompleto na. Alas 3 dapat nasa terminal lang ng bus. Bakit di na mapagpaalam sa iba? Sige, ako na bahala. Ako na yung kapabot ng sulat sa mga paggulang ko. Basta susulatan mo kami, pabalitaan mo kami dito. Mag-ingat ka palagi. Paano yan? Kailangan ko nang malis. Paalam. Marami sa kanila ang tumangan sa mga responsableng posisyon sa partido at naging kulang commander at mandirigma ng buong bayan. Kabilang ang KM sa mga nagtatag ng National Democratic Front of the Philippines, alyansa ng mga lihim na revolusyonaryong organisasyon. Pagpatuloy ang ating pag-aaral. Kami pa kayo ba? Salamat kayo ba? Iba ko dun sa kinain natin eh. Katonyo, pagpatuloy natin. Demokratiko, revolusyon, bayan, tanging solusyon sa mga fundamental na problema ng Pilipino. O naman tabay ba? Walang solusyon sa problema ng magsasaka, kundi ang maglunsad ng armadong pakikibaka, magsagawa ng revolusyong agraryo at magtayo ng revolusyonaryong base. Marahay na bang himang? Iba. Marahay na gabi. Nga pala mga kasama, si Kajaret at si Katay. Sakay? Gabi. Si Jared. Ako nga ka. Kaya din sila? Yo. Armadong pakikibaka? Dahil ka mo na natatakot magaban? Ang babata niyo pa? Aram nindo tabi, saan man may pakikibaka ay may pagpapakasakit. At ang kamatayan ay isang karaniwang pangyayari lamang. Pero kung mamamatay tayo para sa sambayanan, iyon ang marangal na kamatayan.
Samantala, umabot sa 10,000 ang lakas paputok ng buong bayan. Kumikilos ito sa mga larangang gerilyang sumasaklaw sa libo-libong barangay at daan-daang bayan sa buong bansa. Dumulong sa pagbagsak ng rehimeng U.S. Marcos ang mga makikibakang masang nilahukan ng 2 milyong Pilipino. Umakyat sa kapangyarihan si Corazon Juan O. Aquino. Marami ang nagbunyi, puno ng pag-asa. Ngunit sa pagbagsak ng diktadura, tunay nga bang may kalayanan? Tunay nga bang may demokrasya? As President of the Philippines, to serve and defend its fundamental law, execute its just law, do justice to every man, and Sa harap ng masiglang pagsulong ng revolusyon, lumitaw sa loob ng partido ang mga pagkakamali at konsepto na lumilihi sa mga salitang prinsipyo at teorya at linya ng limang bayan. Ang mga ito ay matagal na hindi natukoy, napuna at naiwaksi. Napabayaang lumaganap at maka-impluwensya sa malaking bahagi ng partido. Lumikha ng malaking segmentasyon, pinsala, at inilagay ang mismong buhay ng
partido at revolusyonaryong pusang masa sa peligro. Kapitalista na ang Pilipinas. Anong pruweba natin dyan? First point, tayo ay urbanisado na. We are highly urbanized. In fact, 40% ng ating bansa ay kalusuran na. Di hamak na mas urbanisado tayo kasi dating naabutan China. Second point, hindi na may agrarian ng ating economy. Check mo yung data sa labor distribution at percentage ng GDP sa agriculture, industry, at service sectors. Pero, hindi ba't majority pa rin ang population ay magsasaka? Sa latest data, mas marami na ang mga manggagawa. Dahil kasama na dito ang mga manggagawang bukid na over 50% ng rural population. Kaya nga, kailangan natin pinuhin ng strategy and tactics ng Digbay. Kailangan natin umangkop. Mayroong nakilala, nag-aastang leninista. Kung saan-saan pumupulot ang boya, gangster ng malookan, ay nakakailangan. At pasimulo ng konlapan, nagulong ng bus, nangambus na nakambus, at nagpapagso ng hindi bumukso. Oh, hulaan niyo nga kung sino siya! Sino ako? Tama! Sila lang pala ang nagplano. Ay, nagisog. Ay, nabuko. Sila gusto pala ang amo. Uy! Magandang umaga! Magandang umaga. Anong sabi? Baka naman na pwede kami tumulong dahil sa kita. Okay naman kami, oh. Naku, sa dami nung yan, nahihirapan ako pakainin yan lahat.
tuloy kayo. Sa susunod ko na lang kayo pagbibigyan. Ilang araw lang naman. Saka, balita ko, ginawakan daw kayo ng 3 militar matapos ang revisa sa dagat. Hindi kasama ko sa kaya sa helicopter. Pasensya na, baka kami naman ang matulugan ng militar at kapahamak pa kami. Sige na lang, ha? Kaya naman
politiko. Nananaginip ng ising at kaaway sa pagmamayabang nitong tatalunin ng partido at sambayanan.
Pinalulugod ang Partido Komunista ng Pilipinas na batiin ang KM sa ika-50 anibersaryo nito. Sa tulong ninyo, laging nananatiling masigla at walang kapaguran ang ating partido sa pagsusulong ng revolusyonaryong pakikibak ng sambayanang Pilipino. Ang KM ang isa sa mga pisik ng partido. Hamon sa inyo na malawakang pukaw, organisahin at pakilusin ang mga kabataan para magtambag sa pagsulong
ng Rebolusyong Pilipino. Sa kasaysayan, laging nasa sentro ng malalaking pagbabago ang mga kabataan. Sa pagsusulong ngayon ng Digmang Bayan sa bagong yugto, malaki ang gagampanang papel ng KM at ng revolusyonaryong kilusan ng mga kabataan sa pagbubuklod ng diwa ng buong bayan. Ang propaganda at kontrapropaganda ay isang digmaan. Ilang mga mandirigma, dapat kayong magsanan at magpakahusay sa propaganda. Ang digmaan sa propaganda ay isang paliksahang makuha ang puso at diwa ng mamamayan. Upang mapukaw ang masa, dapat magpakumbaba at makinig sa kanila. Alamin ang kanilang kalagayan, karanasan, pananaw, wika at panlasa. Gawing sentro ng protesta ang mga campus. Itaguyod ang kagalingan at karapatan ng mga kabataan sa edukasyon. Labanan ang komersyalisasyon. Ikawing ang mga problema ng kabataan sa mga problemang pambayan. Palingaw-ngawin sa mga campus ang protesta laban sa pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT, laban sa privatisasyon, sa kulang na budget sa edukasyon at kalusugan, sa mababang sahod at kakulangan ng trabaho, sa pang-aagaw ng lupa, sa mga pang-aabusong militar, sa korupsyon at pandarambog. Gawing sentro ang revolusyong pangkultura ng mga campus. Pasagin ang kolonyal na pag-iisip, individualismo, konsumerismo, pagkakanya-kanya at disorganisasyon ng mga intelektual. Alaganapin ang Marxismo-Leninismo, Maoismo at siyentipikong makauring pagtunaw sa lipunan at kasaysayan. Buhayin ang patriotismo ng mga kabataan. Laging ipaalala sa kanila ang kasaysayan ng sambayanang Pilipino. Ituro ito sa lahat para alalahanin ng bayan ang kanilang nagpapatuloy na pakikibaka para sa pambansang kalayaan. Sa iba't ibang panig ng bansa, lumalawak ang buong bayan, ang mga milisyang bayan at mga organisasyong masa. Umiinting ang armadong pakikibaka at revolusyong agraryo. Sa pamumuno ng partido, determinado ang revolusyonaryong kilusan na isulong ang Digmang Bayan sa susunod na estratehikong yugto. Kailangan ng partido ng bagong dugo, bagong mga kadre at mandirigma upang buong siglang balita ang papabigat ng mga tungkulin ng kasalukuyang ito. Hinahamon ng partido ang kabataang makabayan na sa loob ng ilang taon ay makapag-recruit ito ng mahigit 1,000 bagong mga pulang mandirigma taon-taon mula sa hanay ng mga kabataang estudyante. Pagkat sila sa mas marami pang bilang ng kabataan magsasaka, manggagawa at sa mga komunidad na marerecruit sa BHP para paigtingin ang pakilipad ng guerrilla sa buong bansa. Sumusumpa ako na tutupdin ang lahat ng mga tungkulin at pananagutan ko sa abot ng aking makakaya. Patataasin ang aking revolusyonaryong kaulatan. Paglilingkuran lagi ang sambayanan at magiging malapit sa kanya. Ipaglalaban at ipagtatanggol ang kanilang interes at kapakanan. Pananatilihing mataas ang dangal at prestigyo ng aking organisasyon at ang pagbansa demokratikong kilusan. Pangangalagaan ang seguridad ng organisasyon at ng aking mga kasama, buhay ko man ay alam. Alingin ko ang lahat ng trabaho na lalaki ang malawagan ng pagbansa ng demokratikong revolusyon, pinatupad ang mga revolusyonaryong tungkulin at isulong ang demokratikong revolusyon ng bayan hanggang sa lahat ng buhay!
Municipal Ganap. John Paul Rapi bilang Jose Maria Siso. Rose Marinchen bilang Andres Bonifacio. Ronnie De Leon bilang Commander ng Hukong Mapagpalaya ng Bayan. Bilang tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukong Bayan, Orly Puto, Seth Aquino, Robin Molina, Gerson Kiwa, Rico Octo, K.L. Maga, Ana Betana, George Aboloy. Bilang mga kabataang makabayan, Janica Bernardino, PC Hutch Kanang-Kanang, Maya Manhan, March Chas Corazon, Ira Bon Tagtag, Lovely Carbon, Paul John Pesado, James Akandan, Marlene James Piquinter, Shane Archuleta, Mark Joseph Vicencio, Ronald Familia, Jermaine Salamanca, Kathy Yanson, Joel Piano. Ang mga nagsiganap bilang mga anak ng KM leader, Mark Jerome Villion, Simon Pepino, Narrator, Karen Gerla. Para sa mga movers, sa pangunguna ni Marky Lumipaw, Coral, sa pangunguna ni Michael Angelo Rivera, Music Pool, sa pangunguna ni Amon Am, mga choreographers, Margarutes Villarreal, Catherine Manga, Dennis Jimenez, Edwin Pinsayas, Christopher Nazares, Seth Aquino. Taga-disenyo ng video, Jeroy Sempero. Taga-disenyo ng drone, Brian Arta. Taga-disenyo ng costume, Ray Calvo, King Salas. Taga-disenyo ng props, Ali Stupid, Cory Alessa Co. Taga-disenyo ng set, Rafael Victor Igsay. Kasama ang staff ng Samasa UPUP, Pentagon Workers Union, Courage, Golden Fortune Workers Union, Tulong Kabataan. Direksyon Pang-Teknikal, Christian Abilano, kasama ang mga staff ng UP Theater at ng Cultural Center of the Philippines. Tagapamahala ng Epagdado, Mark Soria, Cheryl Alapad, Giancarlo Gomez. Taga-disenyo ng ilang, Cash Papoy, Christine Raso. Mga tagapamahala ng produksyon, Michael Berman, Maria Anita Alexis Carbon. Kabatang Mahabayan, paglingkuran ng mamamayan sa panulat ni Charlize Bernardine Parnix, sa direksyon ng Atena Nakulo, Artistic Consultant Bonifacio P. Inagan.
Ang mga kabayan, paglingkuran ng sambayanan. Lubos na nagpapasalamat ang bumunsor kay UP Diliman Chancellor Michael Tan, PUP President Manuel Guzman, Chris Villado, Professor Judy Maniwal, Dr. Carol Arroyo, Nangking Jose, Efren Ricalde,